So after 1 week staying in the province, so here we go, we're going to Manila. So ito yung pinakamatagal na pangarap ko at isa sa mga bucket list after nag-graduate ng college, na talagang mahanap yung aking mga magulang at makita. So after 1 hour nakarating na po kami ng Manila Airport. So ito po yung journey na kung saan makikita na talaga namin ang aming nanay, at kung saan hindi na namin makikita yung tatay namin since birth. So ito, andito na po kami sa Grab area na kung saan nag-aantay ng aming Grab. So while waiting, so ngayon papunta na kami sa aming stayhan na kung saan nag-rent ako for 5 days. So here we go, nakarating na kami after an hour. So ayun, so after an hour sa traffic ng mundo, kahit nasa express highway kami, nakarating na din kami. Umabot na 1 oras din, umikot-ikot. Ito po yung aming tulugan, nag-rent ng 5 days na kung saan is sobrang malayo sa Baclaran, sa Pasig at saka sa Paranaque. Nandito po kami sa Sukat nandoon, at nandito banda sa Memorial Park. Okay lang, ang importante safe kami sa pag-travel, everything malapit, at saka maganda yung condo unit nito. Sobrang siya, sobrang gaan at sobrang nakakapag-relax. O diba, pakita ko sa inyo, pero iba ang usapan, story time muna tayo. So itong pangarap na to na makarating dito sa Manila, na kung saan sariling book, sariling sikap, at tulang ibang taong hininga ng nipiso para lang mahanap, makita ang aking mga magulang. O diba? So on day 2, papunta kaming North Cemetery, Manila Cemetery pala rather. Talaga naman napaka-traffic sa Manila. As usual, Grab is live. Nag-Grab kami para mabilis kasi sobrang layo siya sa location na kung saan kami nagstay. So ang importante is makarating kami sa aming mga bucket list na pagpunta dito. So ang importante talaga makarating sa mga pupuntahan. Di bale yung pera makikita lang naman. So after an hours again, nakarating na kami sa Manila Cemetery. At ang problema is hindi namin nakontak ang aming stepsister. So ngayon pupunta kami sa opisina dito sa Manila Cemetery, na kung saan sila yung nakakita or nakatrace sa mga puntod saan located, kasi sobrang lawak po ng Manila Cemetery. So wala tayong choice kundi kailangan. So the problem is wala na po yung puntod ng tatay namin, so mag-direct na lang kami ng kandila dito. So wala na kaming magawa. So after that, nag-book agad kami ng taxi since malapit lang dito yung location ng area o bahay ng aking nanay. Diba? Hindi nila alam na pupunta kami, as in after 30 years puntahan, makikita, mayakap, iyon lang po talagang pangarap namin. So andito na po kami, binibisita namin. So nang dahil sa mga Google Map, diba, nakarating kami sa bahay o area ng aking nanay, na kung saan kailangan namin i-private lahat po yung conversation, lahat ng pagkikita, lahat ng pangyayari, para lang po sa aming ikakatahimik. So na-realize na kailangan lang natin magpatawad. So nag-book kami papuntang Quiapo, since malapit lang po talaga ito sa Quiapo naman. So nandito kami sa Quezon City. Isa sa pangarap ko ay makarating dito sa Quiapo talaga. And yes, I made it in 1 day. Lahat na ikot from Manila Cemetery to Quezon City sa nanay ko, sa Quiapo, at nag-travel na naman kami. As in sobra, ang dami naming shortcut para makatawid at makarating dito sa Baclaran ng bago magpasko. Nakarating. So kaya pa, lumaban pa. Anong oras na? After 10 years, ito yung simbahan na pinakalas na simbahan, pinakalas kong simbahan.
bago ako pumuntang abroad. At itong simbahan na to ang laking tulong. Basta magtiwala ka, magdasal ka, panalig sa Diyos talaga. Lahat. Ito po ang Baclaran Church. Sa araw na to, every time na makarating kami sa simbahan, talagang within 5 minutes, may misa na siya. Napaka-grateful namin. Salamat Lord sa pag-guide sa amin. So, on our third day dito sa Manila, wala kaming video, wala kaming event. Dahil di naman namin yung pasakit sa buhay. At try to move on for our peace of mind, to heal inner peace. So, on our fourth day, papunta kami dito sa Manila Ocean Park para ipasyal tong mga kasama naming mga bata para naman din makita nila yung the real, totoong mga hayop. So, first time ko din dito makarating. So, sabi ko, ayan, pinakita namin lahat ng mga meron. Talay dong, talay. So, never mind na po sa mga namugtong mata. Yan po talaga yung nangyari sa amin ng day 3. So, ngayon, papasok na kami dito sa Manila Ocean Park na kung saan makikita ang lahat ng mga hayop. Yes po, December is a lot of people, diba? Oh. Ang importante lang ay makita yung yung nasa aquarium at yung makikita nila ng totoong mga hayop na gumagalaw talaga, hindi lang lahat sa picture. Kasi never namin na-experience to since maliit pa kami. So ngayon, habang meron at kaya ko pang maibigay sa kanila, pinadama, pinakita, pina-experience sa kanila lahat. Rigel. Baso guna. Mga ito pata penguin. Nemo. Murag maogo na din hagi panguhan ng tilapia. Ilambat sila dito. Si penguin. Ang gawas. Una dito kay bilin karon.
contain nerve fibers which in the water, and their small external ears give them a good sense of hearing both above and below the water surface. Sea lions, like any marine mammals, can see both above. So after naming nanood ng show, tumawid kami pupunta ng Luneta Park. O, di ba, explore. Luneta Park! Luneta Park! Si Carabao! Traffic! So tatawid kami at para maikot yung Luneta Park. So after dito pumunta kami pinakadulo at sakay pa uwi ng aming tinitirhan. So on day 5, ito po ay mga 12:30 na, ready to check out at para umuwi silang tatlo sa probinsya, o diba? So nag-travel kami after mga 2:30 in the afternoon papuntang airport, and dahil sa 5:30 pa yung lipad nila papuntang probinsya, o diba, nakarating kami ng safe and good Lord. Ingat po palagi. So ito po yung kaganapan sa airport at nagantay ako na safe sila makapasok at walang delay at makarating sila ng probinsya ng safe.